Ang bulong ng nakaraan. Isang maliit na piraso ng tanso. Isang panyo na puno ng kakaibang Latin na sulat. Isang bato na nakuha raw sa puso ng saging tuwing kabilugan ng buwan. Para sa isang skeptiko, ito ay basura. Isang pirasong bakal na kinalawang na ng panahon. Pero para sa isang deboto ito ang harang sa bala. Ito ang gamot sa bati. Ito ang tanging harang sa pagitan ng buhay at kamatayan. Welcome sa pinaka-inaabangang sequel ng ating Patay ang Diyos documentary. Ngayong 2026, sa gitna ng artificial intelligence at digital age, bakit tila mas lalong kumakapit ang maraming Pinoy sa agimat? Bakit tuwing mahal na araw, dinadayo ang mga kuweba ng Mount Banahaw at bundok ng Sierra Madre para sa tinatawag na pabinyag? Hihimayin natin ang katotohanan, is it pure magic? O may nakatagong siyensya sa likod ng bawat orasyon? Naniniwala ka ba na ang isang tao ay pwedeng hindi tabla ng taga o bala dahil lang sa isang bertud? Bago tayo mag-dive sa dark history ng ating mga ninuno, i-check mo muna ang paligid mo. Siguraduhin mong nakasubscribe ka na at pindutin ang like button. Dahil ang video na ito baka ito ang magpaliwanag sa mga bagay na hindi mo maamin na kinatatakutan mo. Part 1, ang anatomiya ng agimat, the sacred geometry. Ano nga ba ang nasa loob ng isang anting-anting? Kung titignan mong mabuti ang mga medalyon, mapapansin mo ang mga symbols, ang mata sa loob ng tatsulok, ang mga Latin na salita na tila binaligtad, at ang mga geometric patterns. Sa esoteriko, ito ay tinatawag na sacred geometry. Pero sa modernong science, ito ay isang uri ng visual encoding. Ayon sa isang cultural anthropologist na nakausap natin, ang anting-anting ay hindi lang accessory. It is a psychological tool. It represents the collective memory of a people who were once oppressed. Noong panahon ng mga Kastila, ang mga Pinoy ay pinagkaitan ng armas. Ang tanging hawak nila, pananampalataya na binalutan ng anting-anting. Isipin mo ang tapang ni Macario sakay o ng mga lapiang Malaya. Hindi sila sumusugod dahil sa galing nila sa baril, kundi dahil sa paniniwalang protektado sila. Dito papasok ang placebo effect on steroids. Alam niyo ba na ayon sa neuroscience, kapag ang utak ng tao ay 100% convinced na hindi siya masasaktan, ang katawan ay naglalabas ng sobrang laking dose ng endorphins at adrenaline. Ito ang hysterical strength. Ang sakit na dapat ay nararamdaman mo, biglang nawawala. Magic ba yun? O ang utak mo lang ang nag-o-overdrive para iligtas ka? Part 2, ang sumpa ng Biyernes Santo, the charging hour. Bakit kailangang Biyernes Santo? Bakit kailangang 3:00 ng hapon? Sa ating unang video, nalaman natin na ito ang dark window, ang oras na patay ang Diyos. Sa pananaw ng mga maningas o mga nag-aalaga ng agimat, ito ang oras ng raw earth energy. Sa physics, mayroon tayong tinatawag na electromagnetic frequency. May mga teorya na nagsasabing ang mga kuweba sa Pilipinas, lalo na sa mga volcanic areas, ay may mataas na iron deposit. Kapag ang isang deboto ay pumasok sa kuweba sa gitna ng matinding init ng summer, peak ng Holy Week, at nagsagawa ng ritual, ang vibration ng paligid ay nagbabago. Ang kanilang katawan ay pumapasok sa isang altered state of consciousness. May isang kilalang testimonya mula kay Kapedring, isang albularyo sa Quezon, ang agimat kailangang pakainin. Kailangang binyagan sa dugo o ibabad sa langis na may kasamang dasal sa oras ng kadiliman. Kung hindi, ito ay magiging ordinaryong tanso lang. Pero wait, ito ba ay demon power gaya ng sabi ng iba? O ito ay isang sinaunang paraan ng bioenergy manipulation na hindi pa lubos na nauunawaan ng Western medicine? Part 3, Bala vs. Bertud, the high-stakes reality. Heto ang pinaka-kontrobersyal, ang kabal o invulnerability. Maraming vloggers ang sumusubok nito, pinuputol ang buhok gamit ang labaha, pero hindi naggugupit,
o tinataga ang braso pero walang sugat. Reality check, bakit marami pa rin ang namamatay sa engkwentro kahit may suot na anting-anting? May tinatawag na condition of use. Sabi ng mga matatanda, kapag ang puso mo ay mayabang, mawawala ng bisa ang agimat. Sa psychology, ito ay confirmation bias. Kapag gumana ang anting-anting, sasabihin nating totoo ito. Pero kapag hindi, sasabihin nating may nagawa kang kasalanan kaya nawala ang bisa. Ito ang perpektong loop para manatiling buhay ang misteryo. Pero paano mo ipapaliwanag ang mga unexplained phenomena? Yung mga bala na biglang nagja-jam? O yung mga taong nakaligtas sa aksidente na dapat ay patay na sila? Para sa siyensya, ito ay swerte o statistical anomaly. Para sa simbahan, ito ay himala. Pero para sa ating mga Pilipino na lumaki sa kwentong anting-anting ng mga ninuno, ito ay ang bisa ng ating paniniwala. Dahil sa dulo ng araw, hindi lang ito tanso, ito ang ating huling depensa laban sa mundong hindi natin nakikita. Part 4, The 2026 Digital Agimat, The Modern Shift. Ngayong 2026 ay hindi na lang nakasabit sa leeg. It's now digital. Nakakita na ba kayo ng mga blessed wallpapers o quantum energy bracelets na binibenta sa TikTok? Ang mga modernong architects of disinformation ay ginagamit ang ating takot para magbenta ng digital protection. Inaaral na rin ng mga tech companies ang biofeedback. Imagine a wearable device that monitors your stress and vibrates to calm you down, hindi ba't parang modernong version ito ng panyo na may orasyon? We are replacing ancient rituals with technology, but the core remains the same. Ang tao ay laging naghahanap ng external power para labanan ang internal na takot. Part 5, The Expert Verdict, Science Meets the Unknown. Nagtanong tayo sa mga eksperto. Sabi ng isang physicist, ang enerhiya ay hindi nawawala, nagbabago lang ito ng anyo. Ang magic ay madalas na siyensya na hindi pa natin nadidiskubre. Ang anting-anting ay isang cultural battery. It stores the resilience, the pain, and the hope of the Filipino people. Science or magic? Ang sagot ay, it is a bridge. Ang anting-anting ang tulay natin sa ating mga ninuno. Ito ang paraan natin para sabihin hindi kami susuko. Kahit na ang mundo ay puno ng algorithm, nananatili ang ating uhaw sa misteryo. Ang tunay na bertud. Sa huli, hindi mahalaga kung ang agimat mo ay gawa sa tanso o galing sa isang online shop. Ang tunay na bertud ay wala sa bagay na hawak mo, kundi sa tibay ng loob na mayroon ka. Ang pinakamalakas na proteksyon sa mundong ito ay hindi ang kabal sa balat, kundi ang katotohanan sa iyong isipan. Ngayong natapos mo ang mahabang paglalakbay na ito, tatanungin kita, may anting-anting ba ang lolo o lola mo na nakita mong gumana? O ikaw mismo, may nararamdaman ka bang kakaiba tuwing mahal na araw? I-share mo ang kwento mo sa comment section. Huwag kang mahiya, libo-libo tayong naghahanap ng sagot dito. Huwag kalimutang mag-like ang video na ito at mag-share sa Family GC nyo. Baka ito na ang simula ng kwentuhan nyo tungkol sa inyong pamilya. Mag-subscribe para sa ating susunod na documentary, Ang Sumpa ng Mga Ginintuang Barya. Totoo nga bang may Talano Gold? Laging tandaan, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Manatiling kritikal, manatiling may pananampalataya. At ito ang lihim ng ating kultura. Hanggang sa muli.